Maya-maya pa ay nakahinga ng maluwag si Tiny. Nagpatuloy siya sa pagtulog sa pwesto, pinalaki ang isang malaking pantog ng tubig. Biglang may hamampas sa ulo at galit na sumigaw na hindi pa sila nagsisimula pero tulog na siya. Napatingin si Tiny sa takot. Agad siyang tumayo at sumigaw nang may hinanakit na tigilan ang pambubugbog sa kanya. Sinabihan siya ni Asgard von Valencia na makinig ng mabuti. Pagkatapos ay sinimulan niyang ipaliwanag na ang mga lihim ng kanilang pamilya ay kinakatawan ng apat na pamamaraan. Ang unang pamamaraan ay ang pagsasanay sa mana. Ang pangalawa ay isang defensive at attacking sword technique. Ang ikatlong pamamaraan para sa pagkuha ng mga panloob na kasanayan sa ikatlong yugto. Ang ikaapat na pamamaraan ay upang makakuha ng mga espesyal na kasanayan upang makamit ang ikapitong yugto. Naikuyong ni Tiny ang kanyang mga kamao sa pag-asam at tinanong ang apat na ibinulalas niya na hindi para sa wala na ang kanilang pamilya ay itinuturing na pinakamahusay. Si Asgard von Valencia ay tumanggo ng may pagmamalaki at sinabi kung ano. Kinindatan niya at nakangiting sabi. Sinabi niya na gumagamit siya ng striking weapons, ibig sabihin hindi niya kailangan ang attacking technique ng isang sword. Tanong niya, tama ba ito? Kinumpirma ito ni Tiny, winuwagayway ang kanyang kamay at sinabing hindi maihahambing ang isang marupok na sword sa isang malakas na hammer. Si Asgard von Valencia ay hindi nasisiyahang nagtanong sa kanya, marupok ba ang sword? Ano? Ibinaling ni Tiny ang kanyang ulo sa gilid at sinabi na siya ay interesado sa isang bagay na ganap na naiiba. Interesado siya sa hindi kapani-paniwalang defensive power. Sa pamamagitan nito magiging perpekto ang kanyang mga atake sa depensa. Naikuyong ni Tiny ang kanyang mga kamao sa pag-asa, tumingin sa gilid na may isang nakakalokong ngiti. Sinabi ni Asgard von Valencia na sa mga sikretong ito ang pinaka. Idinagdag niya na ang pamamaraan ng pagkuha ng panloob at espesyal na mga kasanayan. Si Tiny ay gumawa ng isang maalalahanin na tunog at sinabi, "Oh, well." Nagsimulang ipaliwanag ni Asgard von Valencia na sa ngayon ay tuturuan niya siya ng isa sa kanila. Nilinaw niya at sinabing ang mga pamamaraan para sa pagkuha ng mga panloob na kasanayan. Tanong ni Tiny, sa pagtataka, ano? Nagsimula siyang kumumo sa baba gamit ang kanyang mga kuko at muling nagtanong, defensive technique ba ito? Napangiti si Asgard von Valencia, pagkukumpirma nito pagkaraan ng ilang sandali, napasigaw si Tiny ng napakalakas. Samantala, sa ibang lugar, ang mitya sa kandila ng wax ay nasusunog ng maliwanag na may pulang apoy. Lahat ng dark magicians ay natipon sa mesa. Ang isa sa kanila ay nagulat na si Irina ay patay na. Ang punong salamangkero na nakaupo sa gilid ng mesa, ay nagulat na siya ang talam na tumusok sa puso ng Alheim. Nagsimula siyang magpaliwanag pa, siya ay isang mapagkukunan na hindi madaling mawala. Inihayag ng Dark Magician na isang bata ang inaasahang tagapagmana ng Morse family. Ibinuko ng iba sa mga salamangkero ang kanilang mga bibig sa pagkagulat sa balitang ito. Inutusan sila ng punong Dark Magician na mangolekta ng data tungkol sa kanya. Idinagdag niya na dapat nilang tiyakin na ang kingdom ay walang alam tungkol dito. Ang lahat ng mga salamangkero ay sumigaw, idiniin ang kanilang kamay sa kanilang mga puso na ito ay gagawin. Ang punong salamangkero ay naglagay ng isang baso ng alak sa mesa at napabulalas na tama iyon. Agad niyang pinaharap ang hintuturo at galit na binalaan ang mga ito na huwag magkamali. Samantala, sa ibang lugar, nakaupo si Tiny na may ilang mga bukol at gasgas. Sinabi niya nang may sama ng loob na ngayon ang gawain sa Charon ay pinakamahalaga. Tinanong niya ang tanong, inaalok ba niya sa kanya ang pamamaraan ng pagkuha ng mga panloob na kasanayan? Asgard von Valencia clenched his kamao menacingly at sinabi, ano nga ba? Aminado si Tiny na alam na niya kung anong skill ang nababagay sa kanya. Idinagdag niya na, tulad sa nakaraang buhay, ito ay isang pagsabog sa ikatlong yugto. Sinimula ni Asgard von Valencia na iwagayway ang kanyang hintuturo mula sa gilid at sinabi na sinuri niya ang lahat habang dala ang kanyang malata na katawan pagkatapos ng laban. Itinuro ni Asgard von Valencia ang kanyang daliri kay Tiny at sinabing maaring bata siya, ngunit ang bigat niya ay higit sa maraming knights. Nagtanong siya, gumamit ba siya ng isang uri ng sekreto para gawin ito? Nag-isip si Tiny, sinabing, oo. Agad niyang sinubukang tumutol. Sinimulan ni Asgard von Valencia na iwagayway ang kanyang daliri mula sa gilid patungo sa gilid at pinayuhan siyang pag-isipan ito.
Nagtanong siya sa kanyang nakaraang buhay, nagsuot ba siya ng napakabigat na kagamitan? Nagtataka si Tiny, at sinabing, sa pagkakaalala niya, talagang napakabigat nito. Napagpasyahan ni Asgard von Valencia na mas masaya ang kanyang katawan, paliwanag niya, at kung mas maraming enerhiya, mas nagiging mahirap ang paggalaw. Tanong niya kung alam niya kung bakit. Sagot ni Tiny, hindi. Nagsimulang ipaliwanag pa ni Asgard von Valencia na tinatawag ng ilang salamangkero ang batas na ito. Ng gravity ng universo, idinagdag niya na kung kabisado niya ito, mas mabigat ang kanyang katawan, mas mabilis at mas malakas ito. Ipinaliwanag ni Asgard von Valencia na tataas ang dami ng enerhiya. Nagpatunog si Tiny na may hula. Ipinatong ni Asgard von Valencia ang kanyang mga kamay sa kanyang katawan at nagtanong sa kanya, humahanga ba siya ngayon? Nang maglaon ay idinagdag niya, na tinitingnan na ang resulta ng isang dalubhasa na walang isip na pumipili ng isang panloob na kasanayan ay hindi maihahambing dito. Tumingin sa kanya si Tiny at nagtanong sa isip, ano? Samantala, patuloy na natuklasan ni Asgard von Valencia na ang lahat ay may puwersang nagpapakilos dito. Napaisip si Tiny, napatulala, kung gaano siya nakikinig, mas gusto niya ito, sinubukan niyang tumutol. Ipinaliwanag pa ni Asgard von Valencia na ito ay isang bagay ng masa, dahil mas mataas ang timbang. Natigilan si Tiny sa pagsasalita at nagtanong, anong klaseng kalokohan, ito ba? Asgard von Valencia clenched his teeth sa sama ng loob, itaas ang kamay, tinanong niya ang tanong, ano? Inilagay ni Asgard von Valencia ang kanyang kamay sa kanyang noo, pinisil ito ng mahigpit, at napabulalas na nakikinig na sa kanya. Sinimulan niyang ipaliwanag na may mga puwersang dumidiin sa kanila mula sa itaas. Tanong ni Tiny, ito ba ay isang puwersa na nagdidiin sa kanila? Tinanong niya kung sobra na ba ang mamahaling alak niya. Sinabi ni Tiny na kung ito ay gayon, kung gayon ang lahat ng mga tao ay nagsisiksikan na sa lupa. Nagtanong siya, hindi ba? Sinimulan ni Asgard von Valencia na dahan daw ang ibaba ang kanyang kamay at bumantong hininga sa pagod. Itinaas niya ang kanyang kamay, nagsimulang kuyuman ang kanyang mga daliri at nagtanong, kaya sasabihin niya sa iyo kung bakit nahulog ang mga bagay mula sa isang taas. Sumagot si Tiny na dahil daw sa may ganyang order. Galit na bulalas ni Asgard von Valencia, ano nga ba ang itinanong niya? Bakit nga ba ito nangyayari? Lumingon sa likod si Tiny, inikot ang mga mata at sinabing, iyon ang nangyayari. Tanong niya, bakit siya nangungulit? Sabi niya tahimik na kakaiba siya. Napasimangot si Asgard von Valencia, napakuyom ang kamao at sinabing, hindi nasisiyahan, hindi man lang niya sinubukang intindihin ang sinasabi nito sa kanya. Tanong sa kanya ni Tiny, bakit niya ginagawang komplikado ang lahat? Nagtatakang tanong ni Asgard von Valencia, kung ano si Tiny, na mukhang naiinip, nagsimulang pumutok sa kanyang tainga at sinabing, kung hindi niya naiintindihan ang isang bagay, dapat na lang niyang tiisin. Galit na tumingin sa kanya si Asgard von Valencia. Sinimulan niyang hilahin sa tenga si Tiny at galit na sumigaw para tingnan ng lahat dahil may sariling pananaw sa buhay ang tandang ito. Nagsimulang sumigaw si Tiny, winuwagayway ang kanyang mga braso at binti, at sumigaw para mailigtas siya. Binalaan siya ni Asgard von Valencia na walang tutulong sa kanya. Bulalas niya na ngayon ay lilipad na siya ng mag-isa. Tanong ni Tiny, ano? Paano siya lilipad? Hinawakan ni Asgard von Valencia ang t-shirt ni Tiny na nakalawit sa kanya mula sa taas. Nagsimulang magbaba ng tingin si Tiny sa takot. Sinabi ni Asgard von Valencia na kailangan niyang matuto mula sa personal na karanasan. Excited na tumingin sa kanya si Tiny. Biglang lumiwanag ang kanyang dibdib ng maputlang kulay asol. Takot na tanong niya, ano iyon mana freeze? Galit at mariing sinabi ni Asgard von Valencia na tatanungin siya ulit. Tinanong niya ang tanong, bakit nahuhulog ang mga bagay mula sa taas? Takot na tanong ulit ni Tiny at nauuto, gravity ito ba ang punto? Pinakawala ni Asgard von Valencia si Tiny, na nagsimulang lumipad pababa na may takot sa kanyang mukha. Sinimulan niyang iwagayway ang kanyang mga braso at binti sa iba't ibang direksyon, sumisigaw, nadurog ang puso. Kumunat ang noo ni Asgard von Valencia at sinabing iparamdam ito sa sarili niyang katawan. Tiny, desperadong sumigaw na isa siyang baliw na matanda. Lumingon siya sa gulat, napansin kung paano unti-unting lumalapit ang aspalto. Galit na nagmura si Tiny. Lubhang inisip niya na mamamatay na siya.
Nag-cross-arm si Tiny at nagsimulang gamitin ang bakal na Divine Armor. Nagmura siya kapag hindi niya magawa, desperadong sigaw ni Tiny, napalingon kay Lunar Wolf. Lumitaw si Lunar Wolf sa ibaba, nagtatanong na nakatingin sa anino na papalapit sa kanya. Tumangala siya, napansin niya si Tiny na diretsyong lumilipad papunta sa kanya. Awkward na tumawa si Tiny. Bamuka ang bibig ni Lunar Wolf sa gulat. Nabangga siya ni Tiny at sumigaw ng paumanhin ng napakalakas. Nagsimulang umungol si Lunar Wolf sa matinding sakit. Si Tiny ay nakahiga sa Lunar Wolf, na inilagay ang kanyang mga paa sa iba't ibang direksyon, kaya kumalat mula sa kanila sa lahat ng direksyon. Nagsimulang tumahol si Lunar Wolf. Sabi ni Tiny na may nakaka-relax ng ngiti na sorry talaga. Bigla niyang napansin kung paano bumagsak ang anino ng isang tao sa kanyang mukha. Asgard Von Valencia tumingin sa kanya na may ngiti at nagtanong, naramdaman ba niya ang malaking puwersa ng grabidad? Ng gravity, nahihirapang lumingon si Tiny sa gilid at sinabing, oo. Dagdag pa niya, kahit bawat sentimetro ng kanyang katawan, sarkastikong sinabi ni Tiny na napaka-refreshing ng karanasan. Kinumpirma ito ni Asgard Von Valencia at sinabi siyempre. Idinagdag niya na ang pagbagsak mula sa ganoong taas ay hindi siya mamamatay. Tanong niya, sa tingin niya kaya niyang kontrolin ang gravity. Tulala at takot na tanong ni Tiny, ano? Iminungkahi ni Asgard Von Valencia na dapat itong ulitin muli. Sumigaw si Tiny, desperadong, nagsisimulang mautal na hindi. Idinagdag niya na sapat na ang isang pandiwang pagpapaliwanag. Sinabi sa kanya ni Asgard Von Valencia na makakarating siya. Ipinaliwanag niya na mas mabilis siyang natututo sa pamamagitan ng pagsasanay. Maya-maya, nagsimulang lumipad muli si Tiny pababa at galit na sumigaw na no. Idinagdag niya na sa wakas ay ipapaliwanag ito sa kanya ng matanda sa mga salita. Maya-maya pa, huminga ng malalim si Tiny, nanlaki ang mga mata, may naglagay ng kamay sa dibdib niya, kung saan lumabas ang maliwanag na dilaw na mana. Bumangon si Tiny sa kama at nagsimulang tumingin sa paligid. Tanong niya sa isip, nasaan na siya? Idiniin ni Chloe Von Valencia ang kanyang kamay sa kanyang sarili na may magiliw na ngiti at sinabing sa wakas ay nagising na siya. Nakangiti niyang idinagdag na nakakamangha ang narinig niyang naging eksperto na ito. Nagtataka namang tumingin sa kanya si Tiny at nagtanong sa isip, expert na ba siya? Naalala ni Tiny kung paano siya muling ibinagsak ni Asgard mula sa bintana at napailing na nagtaka siya, sa gulat, gumana ba talaga ito? Pinag-cruise ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib dahil sa sama ng loob. Mahigpit na itinanong ni Chloe Von Valencia kung bakit siya nagsanay ng husto. Naiintindihan niya na ang pagiging estudyante ng kanyang ama ay isang malaking kagalakan, ngunit hindi ito katumbas ng halaga. Gayunpaman, kinagat niya ang kanyang labi at hindi naglakas loob na tumingin sa mga mata nito. Nagtataka, hanggang dito na lang ba ang pagsasanay? Bigla na naman siyang nagbago ng mood at ngayon ay masayang pumapalakpak sa kanyang mga kamay. Sinabi niya na ito ay mahusay na siya ay naging isang dalubhasa. Nabaliw ang lahat sa Order of the Blue Wing sa balitang ito, ngunit naputol ang kanyang kagalakan ni Tiny na mariing nagtanong, okay lang ba na nandito siya? Tila nataranta at nanlamig si Chloe, hindi nagpatuloy sa pagpalakpak. Ipinaliwanag niya na malamang na marami siyang gagawin sa kanyang nalalapit na seremonya ng pagdating ng edad. Sa susunod na ilang segundo, nagkaroon ng awkward pause sa pagitan nila, at sa wakas, sumagot si Chloe Von Valencia na hindi ito ganap na totoo. She just need to work on her etiquette para wala na siyang masyadong gagawin. Biglang sumimangot si Tiny at napansin niyang sigurado siyang kakayanin niya ito. Agad niyang nilinaw kung ano ang eksaktong bigla itong ngumisi at sumagot ng seremonya. Bigla siyang binigyan ni Chloe Von Valencia ng isang malakas na sampal sa ulo. Bulalas niya, ano pa sa araw na ito ay siya ang magiging pangunahing bituin. Pagkatapos ay nanghihinayang sa kanyang aksyon, agad niyang idinagdag, na nahihiya, halata bang nag-aalala siya. Inamin niyang hinaplos niya ang pasa na tila sa kanya ay napansin ito ng lahat ng taong malapit sa kanya. Unang nagtanong ulit sa kanya si Chloe, pero biglang nag-announce, although wala namang masama, he's like family to her now. Tiny, hindi agad siya naintindihan at tinanong kung ano ang sinabi nito. Ipinaliwanag niya, nakangiti ng maliwanag, na mula nang turuan siya ng kanyang ama, saka natin masasabi na family sila. Mula ngayon, maaari na niya itong tawaging kapatid.